Hi guys, magandang araw sa lahat. So, share ko lang to doon sa mga nagbaguhan dito sa Dubai, mga nag-a-apply ng trabaho, ng mga bagong dating. Alam ko, meron sa inyo makaka-experience ng ganito. Kasi nung ako, bagong dating ako dito sa Dubai, mga 34 years old na ako noon. Napasok ako sa isang technical service, technical services company na, kumbaga, hindi siya related dun sa profession ko sa Pilipinas as a supply chain and logistics. So, green up ko na rin yun kasi nga natatakot ako na magtagal ng walang trabaho. Kasi alam naman natin dito sa Dubai, napakamahal ng bilihin, mahal din ang bahay. Hindi ko pwedeng iasa lang sa asawa ko yung kasi maliit lang rin ang sahod niya. So yun, pagdating ko rito, 14 years ago, na-operan ako ng 2,500 dirhams. Nagtataka nga ako, ngayon din meron pang 2,500 na offer. Kung noon nga, ang hirap na nun i-budget, 'di ba? Sa pang araw-araw tsaka mga pambayad sa bahay. Kaya buti na lang meron akong partner nun dito. Andito na yung asawa ko nung pagdating ko. So yun, napasok ako doon. So services siya, may mga technician. May dalawang kabayan din naman. Pero yung isa doon, yung isa mabait, yung isa, yung matagal na doon, masyado siyang bully. Halos, yun nga, masyadong masungit, bully. Parang, pag may bago sa paningin niya na ginagawa kong sistema ko sa trabaho ko, lagi niyang kini-question, ano daw purpose niya, bakit ganyan. Siyempre, ako yung nagdatrabaho doon, diba? Kaya alam ko yung gumagawa ko ng paraan para maging easy yung trabaho ko. Gumagawa ko ng sistema, kumbaga. Kasi nung dumating ako doon, ang gamit lang nila is logbook, tapos bibigyan ka lang ng parang receipt. Yung mga job order, gano'n, naka-receipt. Sabi ko, anong purpose ng computer? Bakit hindi ko gamitin? In-apply ko yung pagiging ko sa logistics ko, yung pagiging organized ko doon or detail oriented ako talaga na sa bawat trabaho ko, gusto ko documented. So, in-apply ko doon. So, bawat service call ng mga client namin na may mga problema sa machine, yun. Ginagawa ko pa rin yung logbook, pero in-apply ko na sa Excel. Nag-computer na ako. And since binigyan ako ng receipt na ganun, ginawa ko ko yung sinistema ko. May series yun. So, malalaman kung may nag-issue sila ng receipt minsan kasi yung mga services namin may actual payment at saka may under pa na mga AMC, yung mga annual contract, service, annual maintenance contract. So, ayun, yung ganong ginawa ko, may nahuli na akong mga technician. Kasi nagkaroon ng bungi yung series ng receipt ko. So, inano ko yun sa management, sa may-ari mismo. Na ganun, may, may, may balance akong Yun, nahuli nila na nagbayad yung customer, hindi niya ni-remit. Sabi niya na wala lang yung resibo. Ako may record ako at may naka-record sa logbook at saka sa computer ko. Siguro to si kabayan, parang hindi niya matanggap na may ganun akong sistema. Tapos yung supervisor din ng mga technician, ayaw din sa akin, galit din. So parang di sila masaya na nandun ako. Hindi ko alam kung ano yung sistema na nila doon. No? So ako, baguhan ako, nakikisama ako. Halos umiiyak na lang ako araw-araw dito kay kabayan. Sa pambubuli niya sa akin. Tapos, may isang technician doon na parang ginawan ako ng S harassment. Lagi akong ganun din, parang bully din pero in a different way. Yung niyuyugyug niya ako sa pag nakaupo ako, tapos iikot niya yung upuan ko, hihipan niya yung mukha ko. Gamit yung hininga niya. Gusto ko nang nanakit din nun eh. Kaya lang syempre, bago pa ako, wala pa nga ako 1 taon. Nararanasan ko na yun. Tapos one time, nagkaroon kami ng Christmas party. Yan, nagbigay yung amo ko ng bonus kasi Christian yung isa doon, yung partner niya. Yung isa hindi. Mga Indiano yung lahi nun. Technician din namin mga Indiano. Ayun, sinundan ako sa CR. Kasi syempre nagiinuman, akala niya ata. Lasing na ako at hindi ko kaya yung sarili ko. Siya rin, nakainom na. Alam niyo naman yung mga pana, pag nakainom, nilalagay sa ulo. Hindi nilalagay sa tiyan. Akala naman niya, innocent, ignorante ako sa ganyang inom-inom. Ako, alam po, kaya ko i-handle yan at hindi naman ako umiinom ng sobra. Sinundan ako sa CR, tapos halos pumasok siya doon. As ninunguso niya sa akin yung mukha niya. Na gusto niya ihalikan ko raw siya. E di siniko ko siya, hinarang ko ng paganon. Yung dibdib niya. Tinulak ko. Tapos, simula nun na ako.
namutla na ako. Kasi ako lang mag-isa doon sa CR. Natakot ako. Pagbalik ko doon sa upuan namin, hindi na ako makaimik. Hindi na ako mapakali. So, tinago ko yun hanggang sa dumating yung panahon na mga ilang araw lang rin naman. Hindi ko na matiis yun kasi ano na siya. Hindi ko na kayang makiharap pa na ginanon ako. Tsaka, inano ko na rin, way ko na rin to para makaalis. Nag-resign ako. Yun, mag-iisang taon na ako nun. At gusto ng amo ko nun pabayaran sa akin. 10,000 ata bayad noon. At saka may ban ka nun pagka nag-resign ka na hindi mo tinapos ang contract mo. 14 years ago yun. So, sabi ko, binalik ko sa kanila, sabi ko, ginawan ako ng ganito ng taon na yan. Gusto niyo maniwala ka ako? Kunin natin CCTV dun sa sa hotel na kinainan natin. Nung sinabi ko ng ganun, sabi ko, pupunta ka ng pulisya. Ihingin ko yung na yan. Report na yan, yung CCTV na yan, para malaman niyo, para kung sino nagsasabi sa amin ng totoo. Yun, nawindang sila lahat doon. Dinidiscourage ako ni isang kabayan na babait na. Huwag ko na daw gawin yun kasi, kumbaga, patay ko malalagay sa alanganin, kukunin yung ko, hindi ako makakapagtrabaho, yung mga ID ko. Ganyan. Tapos yung technician na hindi na pumasok, hindi na nagpakita. Nung una yung amo ko kumakampi pa sa akin, sabi niya, ganyan talaga yan, bastos talaga yan, di pag may nakikita ng babae yan, ganito ganyan. Nung may nagpayo siguro sa kanya, siguro itong si kabayan na bully, ayan, nag-iba yung ihip ng hangin ng amo ko. Pero buti na lang, pinayagan ako mag-resign at hindi ako nagbayad. Di ba? Kasi dasal ako ng dasal nun, sabi ko, paano ako makakaalis sa company na to? Grabe yung kabayan na to mambully, halos gusto na akong saktan. May ganun ng instance, no? Nahawakan niya ako dito, parang tinutulak na niya ako. Sabi ko, iba na to. Ayun, nagdadasal ako, sana makaalis ako rito. Siguro, yun na yung ginawang paraan ni Lord, no? Yung gawan ako ng walang iyaan na itong isang Indiano na to. Ayun, nakalaya ako. Wala pang isang linggo, nakahanap ako ng trabaho sa Jebel Ali Free Zone. Profession ko na sa logistics ako. Customer service. So, yun. Kasi masama yung tingin nila dati dito sa mga Pilipino eh. Yung mga ibang lahi na yan. Parang, may sinasabi sila noon, bago pa lang ako, yung may KFC lang yan, sasama na yun sa'yo, mga ganun. Napaka bad ng impression. O ngayon, nabago yung nila. Hindi na siya nagpakita sa akin. Hindi lahat ng Pilipino ganun. Kaya nilang gawa ng masama. Kaya, kung kayo, mga baguhan dito, wag kayong paaapi. Pag ginawa na kayo agad ng masama, umalma na agad kayo. Hindi pwede yung ginagawa nila na ganyan. Kasi aabusuhin at aabusuhin kayo. So, anong lesson doon sa sa mga share ko sa inyo? Siguro naman sana yung mga kabayan natin, yung mga matatagal na sa company. Huwag sana kayong maging bully sa kapwa Pilipino ninyo. Instead na makipag-anuhan kayo, makipag-kompetensya pa kayo. Tulungan nyo na lang na kung paano yung gagawin, ano yung style ng pagtatrabaho na gusto mong ma-adapt niya. At tanggapin mo rin sana kung ano yung pwede niyang ma-share sa company niyo. Kasi bawat isa sa atin, iba-iba yung mga pinanggalingan ng company. At saka may dinadala tayo, may mga ina-adapt tayong mga bagong system, bagong tools na makakatulong naman sa company. Kung ang aim lang talaga natin is makatulong tayo sa company, no, ma-execute natin yung trabaho natin ng maayos. So, sana wala nang ganun na pataasan. Hindi naman tayo magiging tagapagmana ng company nila. Kaya, naging mabuti na lang tayo sa kapwa Pilipino natin. Tingnan mo yung nangyari sa akin na ginawan ako ng masama ng Indiano. Siguro pinahintulutan na rin ni God yun na mangyari para makaalis ako doon. Tsaka kahit nung nag-resign ako doon, pinakita ko naman yung job offer sa akin na may nakita na akong trabaho. At saka hindi rin naman ako nagtanim ng sama ng loob doon kay kabayan. Pinakitaan ko pa rin siya na maayos. Kahit nung wala na ako doon, minsan nakita ko sila sa isang lugar kasama yung dati ko rin, yung kasama namin babae. Nagkikwentuhan sila. Kapag-usap pa rin ako ng saglit. Kumbaga, hindi ko pa personalin yung ginawa niyang ganun sa akin. Although, hindi ko yung makakalimutan. Kasi, 1 year akong umiiyak nun. Napaka-bad ng experience na yun sa kanya. Kapwa Pilipino, na dapat sinusuporta mo dahil baguhan sa Dubai. Sana kayo kung yun, may makikita kayong trabaho na yung mga ganyang Pilipino, pakasamahan nyo pa rin sila ng maayos. Pakita nyo talaga kung sino kayo, pero huwag kayong huwag ka namang manlalamang or huwag ka rin namang kumbaga bida-bida muna, diba? Pakisamahan mo pa rin sila ng maayos at syempre sumunod kayo kung ano yung policy ng company para walang masisilip sa'yo, diba, na iba na masama. Always follow yung rules ng company at saka yung
pagiging isang maayos na tao, na isang empleyado, yun ang pairal natin. Lalo na nasa ibang bansa tayo. So for now, kung naghahanap kayo, di ba? Kung alam niyo naman kung kaya niyo tanggapin yung ganong sahod para lang simula na ng trabaho, magkaroon ng experience. Kasi minsan may mga company rin na tinitingnan na bakit 6 months ka lang or bakit anong ganito ka lang. Mas maganda kasi kung tinatapos mo yung kontrata mo. Kung kaya mo naman siyang talagang i-manage, kaya mong tiisin yung ganong sahod para lang magkaroon ka ng magandang background na hindi ka ganito aalis basta-basta kasi may mga ganong company. So good luck sa lahat. Sana makahanap kayo as soon as possible. Ngayon maluwag na kasi dahil pwede kang paulit-ulit na mag-renew lang ng ng tourist visa mo, unlike before na kailangan mo parang mag-exit, mag-stay ka pa sa dati noon, Fish Island pa kami. Napakahirap noon. So ngayon napaka-advantage niya ngayon sa mga nag-a-apply. So wag kayong namili pa rin kayo ng maayos. At saka yung alam hindi kayo maaabuso. Hindi pwede yung ganyan magte-training kayo walang bayad. Dito sa Dubai lahat nagbabayad na, binabayaran. So dapat maging fair para sa lahat. Tsaka para hindi kayo inaabuso. Yun lang. So sa mga naghahanap ng trabaho, good luck. Magdasal lang kayo. Pati kung magdadasal dahil ako wala pa rin trabaho. Ramadan kasi ngayon, kaya minsan pag Ramadan, normally hindi sila talaga nag-hire. Kasi by end of Ramadan, may mahabang bakasyon. So siguro mga after Ramadan na yan, magsisimula. Sipagan nyo lang rin mag-send ng CV ngayon. Pasasaan din ba't makakahanap pa rin. Pero kung wala na talaga, marami pa rin naman paraan. Kung gusto mo pa rin magstay dito. Pero dapat lagi tayong nasa legal. Para hindi tayo laging alanganin. Malalagay sa alanganin. Yan, yun lang. Good luck everyone. God bless.